out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. Hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant. Ano bang pagkakaiba ni Saldico sa mga ibang kontraktor na naandyan? Bakit nung si Congressman Arnie Teves, nung lumabas ng bansa, inilabas yung kanyang travel record? Ganon din si Davao City Congressman Paulo Duterte, si Congressman Jules Ledesma, pala absent yun. Pero hindi naman siya sinanksyon ng Ethics Committee. Kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file siya ng kaso. Kasuhan niya yung sinasabi niyang proponent. Una, huwag niya ako sabihan kung anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Dagdag Balita News Update. Alright, welcome back mga kabitan. Magandang buhay. Nagbabalik na naman tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. At salamat ho sa mga bagong salta na kasasubscribe lamang ho at lalo na ho sa mga laging tumatambay dito sa ating munting bahay na dumagdag na ho sa ating mga subscribers. Mabuhay ho tayong lahat, tuloy-tuloy lamang sa suporta hanggang makaabot ho tayo ng 100,000 subscribers mga kabalitan bago matapos ang taong 2025 mga kabalitan. Tuloy ho tayo dito sa ating usapin, sa ating paksaw ngayon, itong pagsibat. Sasabihin ko talagang sibat kasi nga timing na pumunta na pala ito sa Amerika itong si Saldico na tinaguri ang pinaka number 1 na naka-corner ho sa malaking budget para sa flood control projects na ngayon ay mistulang dumami na ho ang ghost flood control projects na nagmula daw sa kanyang kumpanya mga kabalitaan. Yun po ang ating alamin ho dito dahil nga po itong si Congressman Toby Tiangco ay gusto niya pong maimbitahan sa pagdinig itong si Saldico. Ngunit para bagang protektado ho si Saldico sa kanyang mga kasamahan na gusto pang ipagliban ang kanyang imbitasyon. Misto lang plan A ang nangyari ho dito mga kabitaan dahil nga po sa delaying tactic na ito na hindi muna ito papuntahin o padaluhin si Saldico sa naturang pagdinig. Dahil sigurado ho pag ito'y sumalang at pag nanumpa na ho ito, sigurado ho hindi na ito makakaiwas sa mga katanungan na posibleng may malalaglag ho mga kabalitaan na mga kasamahang tunggisista nito na nakikinabang ho sa budget ng flood control projects mga kabalitaan. At hindi rin natin nagustuhan itong isang representative ng Ako Bicol Party List na si Garbin Jr., if I'm not mistaken mga kabitan, na gusto niya po itong magsampa ng kaso si Toby Tiangco. Kaya nga ho tayo nagkaroon ng pagdinig na ito, investigation, dahil nga po para malaman at makakuha ho tayo ng sapat na ebidensya na sasampahan ng kaso ang mga sangkot na mga individual, lalo na ho itong si Saldico na sinasabing public enemy number 1 ngayon mga kabalitaan. So ano bang kinakatakutan ho nila? Ba't ayaw ho nila talaga itong masuportahan ang hiling ni Congressman Toby Tiangco mga kabaitaan na i-invite right away itong si Saldico? Bago tayo tutungo dyan, ito po yung balita mga kabaitaan sa pag-alis ni Saldico papuntang Amerika dahil daw sa kanyang kondisyon or sa kanyang appointment para sa medical treatment mga kabaitaan. Mula ho sa Net25 News and Information. Pan ng Secretary General ng House of Representatives na nasa Amerika na. Itong si dating House Committee on Appropriations Chairperson at Ako Bicol Party List Representative Saldico para magpagamot. Ito po ay sa gitna ng pagkwestiyon ng isang kongresista kung bakit hindi imbitado si Ko sa investigasyon na sinasagawa po ng House Tri-Committee on Infrastructure. Gayong siya ang itinuturong responsable sa insertion sa 2025 national budget na kinasasangkutan ngayon ng mga maanumalyang flood control project. Nanindigan naman ang House Tri-Committee on Infrastructure na hindi pa kailangang ipatawag itong si Congressman Ko dahil umano sa hindi nakasentro sa naturang mambabatas ang kanilang ginagawang investigasyon. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintang. Vic, kailan umalis itong si Congressman Ko?
Alex, hanggang ngayon ay patuloy na tumatanggi ang Office of the Secretary General na ilabas yung detalye ng paglabas sa bansa ni ako Bicol Party List Representative Saldico na siyang tumayong chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress na siyang nagpatibay at tumalakay sa 2025 national budget na sinasabing punong-puno ng insertions. Wala sa bansa si ako Bicol Party List Representative Saldico. Sa impormasyon galing sa House Secretary General's Office, nasa Amerika si Ko para sa medical treatment. Pero hindi pa may detalye ni House spokesperson Attorney Princess Abante ang detalye kung hanggang kailan na mananatili sa ibang bansa si Ko. Yan ang problema ho dito mga kabalitaan. Alam nyo po, basta pag may pinoproteksyonan ho, marami ho talagang alibis. Marami ho talagang pamamaraan na ilihis ho ang usapin ito at itong pag-invite kay Saldico dyan sa House investigation mga kabalitaan. Dahil unang-una ho, sabi nga ni Toby Tiangco, naglulukuhan lang ho o niloloko lang ho yung taong bayan, kaplastikan lang ho itong investigasyon na ito dahil mismo ang nag-imbestiga. Yung chairperson mismo ay itong si Representative Ridon na kung saan siya po ay taga Bicol din di umano mga kabalitaan. Paano ho ba lalabas ang katotohanan kung kapwa mambabatas ang mag-iimbestiga, lalo na ho kung ito ay kalugar ho nila mga kabalitaan? So ngayon, parang hirap po silang maglabas ng mga kaukulang dokumento sa paglayas ni Saldico na sinasabing medical treatment sa Amerika kung wala po ba silang pinoprotektahan ito mga kabalitaan. Napakasimple lang ho. Kung ito ba ay may clearance talaga o pinagbigyan, pinahintulutan na makaalis ng bansa na hindi ho agad-agad o hindi ho bigla ang pag-alis nito mga kabalitaan. So ibig sabihin nun, kung hindi ho makapagbigay ng kaukulang dokumento ang Kamara sa pag-alis ni Saldico papuntang Amerika, sigurado po ito mga kabalitaan. May iniiwasan ho sila, lalo na ho itong si Saldico para naman ho hindi mahabol agad-agad dahil sa kanyang rason para sa medical treatment mga kabalitaan. Ang biyahe ng kongresista na suportado anya ng mga travel documents. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently... Imagine mga kabalitaan sa pagkakaalam ko. Ba't ganun ho yung kanyang pagpapaliwanag? Ito is spokesperson ho ng House of Retaliation. Siya ro mga kabalitaan sa laki ng dalawang mata nito ay hindi niya po makita yung travel documents at ngayon niya po sinabi haharap sa media at gagawa ho ng press conference pero hindi pa pala ito handa na sumagot sa mga katanungan ho para ho malaman ng taong bayan kung ano ho talagang katotohanan. Dito na rin ho natin nakikita at napapansin mga kabalitaan na unti-unti na hong lumalabas ang katotohanan sa likod ng mga alibay na ito na itong si Saldico mga kabalitaan, isang hari na kailangan protektahan na walang sino man ang makakagalaw nito mga kabalitaan. Out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Sana andyan na ho, accessible na sana sa publiko dahil siya po ay public official mga kabaitaan. Ika nga, public official is a public trust. Now, si Saldico, pinatatahimik siguro nila, wag mo nang magsalita, umalis ka muna ng Amerika. So, sasabihin natin dito, silence means yes mga kabaitan sa panigo ni Saldico at sa panigo ng mga protektor ni Saldico dyan mga kabaitan sa Kamara. Malakas yung loob nito dahil nga po ay kadikit ito ni Tamba eh. Pwedeng sabihin, wag kang mag-alala bro, ako nang bahala dito. Hawak ko ang liig ng mga tunglisistang ito. Sa pagdinig ng House Tri-Committee on Infrastructure noong Martes, konestyon ni Navotas Representative Toby Tiangco kung bakit hindi imbitado sa investigasyon si Ko. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress at tinuturong responsable sa insersyon sa pambansang budget na kinasasangkutan ng mga anomalyang flood control projects. Pero katwiran ng komite, hindi pa kailangang ipatawag sa investigasyon si Ko dahil hindi naman ito ang focus ng pagsisiyasat. For that specific purpose that they want to invite
Congressman Saldico, and including, I understand, Senator Grace po, di ba? Because hindi siya kasama sa scope ng investigation ng Infracom. It was not relevant for the scope ng pag-uusapan ng Infracom. But it may be relevant in other venues, in other committees. So, ang gustong tutukan ng Infracom, yung mga allegations ng mga anomalya sa flood control projects. At nakita natin, nagsetting na ng direction ang Infracom kung ano yung mga initial na tututukan nila. They wanted to prioritize the flood control projects that were tagged by the President himself as ghost projects. Tiniyak din ni Abante na walang hakbang ang liderato ng Kamara na protektahan si Ko. Bukod sa pagiging chairman ng Committee on Appropriations, isa rin sa sinasabing kongresistang kontraktor sa mga maanumalyang flood control projects si Saldico. Sa 15 contractors na pinangalan Alam niyo po mga kabaitaan, itong sinasabi ni Atras Abante girl version, itong si Princess Budlat Abante mga kabaitaan, alam niyo po, ito klarong-klaro ho mga kabaitaan. Talagang nilatag na ho nila ito na mag-imbestiga kuno sila para sa flood control projects, pero yung hinahabol ho nila yung mga maliliit lamang, yung mga ginagamit lamang ho ng mga kongresista gamit ang lisensya na binabayaran lang ayon pa kay Mayor Magalong mga kabalitaan. Ano bang pagkakaiba ni Saldico sa mga ibang kontraktor na naandyan ho mga kabalitaan? Di ba? Basang-basa na ho yung pangalan ni Saldico na sila po ay involved ho dito sa flood control projects na mistulang nagkakaroon ho ng ghost flood control projects dahil nga po sa perang hinanakaw ho nila. Ba't sasabihin nilang irrelevant itong si Saldico para ho sa pagdinig na ito? So ibig sabihin lang nun, pakitang tao lang hong investigasyon na ito. Dapat wala hong kinikilingan. Kahit sino, kahit sabihin nyo pa mga kabalitaan na ihikling muna ho yan, isang tabi muna ho yan, itong si Saldico, dahil meron pang mga oras na at panahon na pwede ho nating imbitahan ito si Saldico. Meron na ho tayong nag-request dyan na si Toby Chanco na kailangan uunahin ho ito kasi siya po ang basang-basa na ho ngayon. At kung ito, kumbaga sa isda pa, so nagtitinda pa ng illegal drugs, ito yung pinakamalaking isda na kailangan hulihin ho mga kabalitaan. Kaso nga lang mga kabalitaan, nahihirapan ho sila, baka hindi natin sinasabi na ito nangyayari, pero ito lang po yung anticipation ho natin, baka may utos ho yan sa nakakataas sa kanila na ito lang yung gagawin ho ninyo. Hanggang sa makalimutan na ho itong si Saldico, hanggang sa matapos yung investigasyon na ito. Ano bang sinasabi dito ni Princess Budlat Abante mga kabalitaan na may proper venue na hindi ho dito sa pagdinig na ito? So sigurado kitang-kita ho, klarong-klaro ho mga kabalitaan na may kinikilingan ho sila. May kinikilingan in a way na takot ho na mapangalanan ni Saldico kung hindi na ho ito makakalabas sa investigasyon ang mga kongresistang sangkot ho sa anomalya ng ghost flood control projects mga kabalitaan. Siningil na ho sila ng panahon para ipamukha ho sa kanila na yung kanilang mga aligasyon laban sa mga Duterte ay sila lang ho talaga ang gumagawa sa pangangawat sa pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. Plana ng Pangulo, pag-aari ng kapatid nito ang Sunwest Construction na itinatag ng Ako Bicol Party List Representative. Binigyang diin ni Abante na patunay dito ang pagpapatibay ng Infracom sa musyon para sa full disclosure ng mga miyembro nito dahil sa posibleng conflict of interest. Nakita naman din natin yan, remember, napasa din naman yung motion doon sa committee sa Infracom na yung request na mga members na magkakaroon ng, tama ba yung isang motion na napass nila na for those members who would have some conflict? For disclosure. So makikita naman natin na the Infracom is committed to make sure that yung mga dapat na mapasagot sa anomalya ng flood control projects ay talagang isisiwalat at maa-address ng investigation na ito. Pero syempre, may proseso, meron lang ding dapat saklawan ayon sa mandato ng committee. Yun naman din yung uunahin din ng Infracom.
So yun ang problema din dito mga kabaitaan. May ano daw, may proseso. Yung sa panahon ni Congressman Teves, naalala niyo po ba yun nung umalis na ho ito sa bansa natin? Ay minamadali ho nilang papauwiin dahil nga po kailangan dumalo ho sa mga pagdinig. Kung ito pong si Ridon mga kabaitaan, kung wala po itong pinoproteksyonan, wala ho ito mga kabalitaang kinikilingan, kahit kababayan niya pa ho ito mga kabaitaan, kung siya po talaga ay anti-corruption ho at totoo yung kanyang pakikipaglaban sa pamamagitan ng investigasyon na ito, anytime pwede niya po itong i-invite right away ho. Kaso nga lang mga kabitaan, itong pag-set ho ng investigation na ito, para bagang lutong-luto ho mga kabalitaan. Saldico, malis ka muna ng Amerika. Kasi nga isiset namin yung investigation na yung hearing na ito pagkatapos ng ilang araw sa yung pag-alis papuntang Amerika. Ito hong nakikita natin mga kabaitaan para hindi ho agad talaga nila mapursige na maimbita itong si Saldico. Ay kung matatandaan nyo yung sabi ni Atras Abante na meron ho silang congressional initiative na mas malaki pa sa insertion. So ito na ho, inamin na ho dito na si Saldico ang ulo-ulo ho sa kamalo mga kabalitaan na gumagawa ho sa insertion na ito. Alex, dahil sa kasalukuyan pa rin nakaupo bilang representative ng Ako Bicol, si Saldico. Batay sa ating ginawang pagsubaybay sa ating coverage sa mababang kapulungan ng Kongreso, minsan lamang na pumunta si Saldico sa Kamara noong magbukas ang sesyon at magkaroon ng botohan sa speakership noong buwan ng Hulyo. At mula noon hanggang ngayon ay hindi napagkikita si Congressman Saldico dito sa Kamara. Okay, Vic, ang tanong ng taong bayan, bakit tila limitado itong mga detalye ukol sa pag-alis ni Congressman Saldico sa abroad? Kung maalala ko, may ilang mga mambabatas ang bumiyahe abroad, pero inilahad nila ang buong detalye. Bakit ganun? May, ano ba to, selective ba? Hindi natin alam, Alex, kasi tinatanong natin kay Congressman Reginald Velasco, although hindi siya direktang nakikipag-usap siya ngayon sa atin sa pamagitan lang ng Viber communication, dahil ang tanong namin sa kanya, bakit nung si Congressman Arnie Teves, nung lumabas ng bansa, inilabas yung kanyang travel record? Ganon din si Davao City Congressman Paulo Duterte ay inilabas yung kanyang travel order at saka yung travel document niya kung saan saang mga bansa siya pumunta. Pati yung petsa ng pag-alis at petsa ng pagbalik ay inilabas sa media, Alex. Pero dito kay Congressman Saldico, ang sabi niya, bawal daw ilabas. Nagkabiroon nga kami, sabi ko, bakit nung kina Congressman Teves at Congressman Pulong inilabas ninyo? 19th Congress daw yun, Alex. Ngayon daw ay 20th Congress. So anong kaibahan doon? Kongreso pa rin yun. Dapat maging transparent sila, Vic, di ba? Dapat? Ito ang malaking dilema ngayon kung dito sa konfirmasyon na nasa Amerika si Congressman Saldico, kung ito ba ay babalik dito sa Pilipinas within the scope doon sa pag-iimbestiga ng ENFRACOM. Dahil balita natin ngayon, mukhang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inaayos na at pirma na lamang niyang kanyang kailangan para sa isang executive order na bumuo na ng tinatawag na independent investigating body na siyang mag-iimbestiga mismo dito sa kontrobersiya sa mga flood control project, Alex. Okay, Vic, siguro panghuling katanungan, sa kasaysayan ba dyan sa Kamara, dahil matagal ka na rin nagko-cover dyan sa lower house, kapag ang isang mambabatas ay perennial na absent, yan ba'y pinapatawag ng Ethics Committee? So para sa pagkakalam natin, Alex, wala Dahil naalala mo nga, gaya ng binabanggit ko sa'yo, si Congressman Jules Ledesma, pala absent yun. Pero hindi naman siya sinanksyon ng Ethics Committee. Si Congressman Paulo Duterte, bihira ding dumalo sa sesyon, wala namang sanksyon na ginagawa ang Ethics Committee.
Okay, sige. Antabayan na natin pa ang karagdagang pang-impormasyon. Mawawa pati si Congressman Joel Ledesma ng 1st District ho ng Negros Occidental. Nadamay pa ho yung pagiging absinos nito kabalitaan. Pero speaking naman ho ni Congressman Joel Ledesma, the 4th mga kabalitaan, dyan sa may 1st District ho ng Negros Occidental, wala ho tayong nabalitaan ho na meron ho itong ghost flood control projects. Malinis ho itong kongresistang ito at makimasa ho ito mga kabalitaan. Kilala ho natin ito at magaling at mabait at love na love ho ito ng kanyang distrito mga kabalitaan. At kung makikita ho natin, may mga flood control projects mga kabalitaan dyan sa kanyang distrito ay napakapulido ho. Kaso nga lang, yung isa sa syudad dyan sa district, 1st District ng Negros Occidental dyan sa San Carlos City ng kanilang mayor na si Mayor Renato Y. Gustilo mga kabalitaan ay nakalusot ho itong ghost flood control projects na kung saan pineke ho yung kanyang perma. Hindi rin malulocate kung saan po ito ginawa itong flood control projects na ito. Anyways, balik ko tayo sa usapin dito mga kabalitaan. So, sinasabi ho nila, limitado, bawal hong ipalabas itong mga travel documents ni Saldico. Ano pa bang mangyayari ho sa investigasyon na ito mga kabalitaan? Papunta ho talaga ito sa sinasabi ni Toby Tiangco na naglulukuhan lang ho at parang niluloko na rin ho yung taong bayan mga kabalitaan. Ngayon dito tayo sa paghahamon. Itong si Garbin mga kabitan. Mahilig talaga to sa hamon mga kabitan si Garbin. Sigurado ho nito. Malapit na ho yung Pasko diba? At hinamon ho dito si Toby Tiangco. Nakasuhan na lamang daw ito ang sinasabi nitong nasa likod ho ng 2025 budget insertions mga kabalitaan. Sa korte at magsampa ng kaukulang kaso. Yan ang hamon ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. kay Navotas City Representative Toby Tiangco kasunod ng aligasyon nito sa kapartidong si Representative Saldico. Si Ko umano ang nasa likod ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Nasa Estados Unidos si Congressman Ko para sa medical treatment ayon sa House of Representatives spokesperson. Pero kung may ebidensya umano si Tiangco sa mga aligasyon nito laban kay Ko, sa tamang forum niya ito dalhin. If you talk about General Appropriation Act, it's not an act of just one member of Congress. That's an of Congress. And therefore, kung may katotohanan man at may irregularidad, ang tamang action dyan ay mag-file sa ng kaso. Kasuhan niya yung sinasabi niyang proponent. Natural mga kabalitaan, natural, yun po yung isasagot ni Garbin dahil kalyado niya ho ito, proteksyonan niya ho ito at isang party list lang ho ito sila mga kabalitaan. Nagpatutsada rin si Garbin kay Tiangco na dapat suriin ito ang sariling distrito dahil sa mga contractors sa nasasakupang lugar nito. Tingin ni Garbin, diversionary tactic ang ginagawa ni Tiangco. Yung mga nananalo sa kontrata doon sa kanyang distrito sa Navotas ay yung St. Timothy, yung Sims construction na involved ngayon sa mga ghost project. So, I mean, mukhang nililihis niya yung issue without looking into his territorial jurisdiction. Pero sagot ni Congressman Tiangco sa hamong kasuhan na lang nito ang sangkot sa budget insertions. Unang-una, huwag niya sabihan kung anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. No? Number 2, kung sinasabi niyang malicious insinuations, ganun kamanhid na ba kami? Ibig sabihin, hindi namin nararamdaman yung galit ng tao? Kung hindi ako magsalita, ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa Congress? Ako lang ba nagsasabi? Siguro lumabas-labas sila. Makinig sila sa tao. Sobrang nagalit ng tao sa amin. Diba? O nga naman, tama mo. Lumabas nga kayo para masilip nyo rin naman kung saan napupunta yung o anong mga resulta na inyong ninanakaw ng pera para sa flood control projects. Hindi ibig sabihin na nagrereklamo at kailangan talaga ng transparensiya ni Toby Tiangco ay diversionary tactic na lang ito mga kabalitaan. Napakakitid naman ng pag-iisip nitong si Garbin. Goodbye, comprehension mga kabalitaan. Sa pinama ng contractors sa mga proyekto sa kanilang distrito, itinanggi ni Tiangco na may kinalaman siya sa pamili ng mga kontratista. Hindi naman imposibleng magkaroon sa Navotas, di ba? Kasi sabi nga ng presidente, nagtataka siya na sa buong Pilipinas may proyekto itong mga contractor na to. Di ba yung Navotas part ng Pilipinas yun? Di siyempre, posibleng magkaroon. Number 1 yan. Number 2, pero ang maliwanag, never ako nakikialam sa bidding. I don't even ask my DE kung sino yung nanalo. Tinanong din ng kongresista kung may plano itong maghain ng ethics complaint laban sa kapwa kongresistang nasa likod umano ng bilyong pisong halaga ng insertions sa 2025 budget. Anya, masasayang lang ang effort dahil hindi sila mananalo sa botohan.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo po. So malinaw ho ngayon mga kabataan, parang nabigyan na ho tayo ng kalinawan sa puntong ito na kung saan itong si Saldico ay protektado ho mga kabataan ng kamera. Dahil po kung ano po yung statement ni Congressman Toby Tiangco dito, binabangga ho nila at nire-resbakan ho nila ito mga kabataan. At sinasabi pang diversionary tactic ho ito sa panigo ni Toby Tiangco na siya naman ho ang pinasaringan. Dapat i-check mo rin yung flood control projects mo. Ano bang ibig sabihin ho? No? May ghost flood control projects ba itong si Toby Tiangco sa kanyang distrito dyan sa Malabon? Ganun ba yun ang ibig sabihin ni Garibin mga kabataan? Hindi, imbestigahan mo. Iklaro na ho natin dito mga kabataan kung kayo pong mag-iimbestiga ho dyan, lalo na si Ridon, hindi nga makasagot-sagot sa katanungan ni Karen Davila kung ito ba ipapatawag niya, may paikot-ikot sa mga sinasabi, hindi niya matumbok ng diretsahan dahil alam naman ho niya na ito ay talagang malaking problema, malaking gulo pagbabanggain niya itong si Saldico na kanyang kababayan, mga kabalitaan. Kaya deserve nating malaman at mabigyan ng hustisya kung sino-sino po yung mga kongresistang kawatan sa proyektong ito na dapat managot at dapat rin na makulong na naayon sa ating saligang batas para na rin hindi sila pamarisan ninuman mga kabalitaan. Kawawa ho yung mga kabataan. Ika nga ni Gato Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kaya kung nagustuhan niyo po mga kabataan itong ating video presentation, huwag kalimutan ho, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suhestyon para malaman ng karamihan kung ano pang mga kaganapan sa ating lipunan sa loob ng 24 oras. I-share niyo po ang video ito. Sa mga bagong salta, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para agad yung mapapanood ang mga bagong video na gaya ho nito mga kabataan. Salamat din po sa mga bagong subscribers natin. Mabuhay kayo. At ako po ito pusong nagpapasalamat sa inyong suporta dahil kayo po ang dahilan. Kaya tayo ay nagsusumikap at nandito pa rin tayo na naglalahad ng totoo, makatotohanan, komprehensibong balitaan dito sa ating munting bahay. Bago tayo magtapos mga kabataan, pasasalamatan muna natin yung ating mga kapatid dyan sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat sa walang sawang pagbabantay kay Tatay Digong Duterte. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat sa inyong panonood around the world. Mas salam. At sa ating mga kababayan dyan sa ibayong dagat, mga seafarers o nating kababayan, mabuhay kayo, ingat-ingat lamang po at sa ating laging sinasaladuhang makabagong bayani ng ating bansa. Overseas sa Filipino workers, mabuhay at ingat-ingat lamang at sana po kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Luzon, Bisaya, Mindanao, saan mang lupalop nating mundo, basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mwah! Chip, chip. Peace out.